Bakit po ba? Ayun po ang malabas ko sa lahat. Try ko rin usitin ng 7:20. Full ticket card yung ating friends. Tingnan ko. Magalang gabi po. Gandang gabi, Benny Rose. Ayan po, sige po, itag na po natin ang ating mga friends and i-share po natin ito sa ating mga family. Mag-start po tayo in 7:25. Clear naman po yung audio.
Magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating day 85 ng ating Speak Life, Preparing Cities for the Return of Christ, na makikita sa Isaiah 60 verses 1 to 22. Mag-start po tayo ng 7:25. Ayan po, 7:25 na po, tayo po ay magsimula na. Muli po, magandang gabi po sa lahat at welcome po sa day 85 ng ating Speak Life. May temang Preparing the Cities for the Return of Christ na makikita sa Isaiah 60. So, sige po, tayo po muna ay manalangin. Bago tayo simula.
Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon. Salamat, Lord, sa panibagong buhay at pagkakataong, Panginoon, na makapag-aral at makapakinig ng inyong mga salita, Panginoon, sa gabi nito. Maraming salamat, Lord, sa inyong habag at biyaya na patuloy namin nararanasan sa inyong pagmamahal, Panginoon, na patuloy na nakakalaw sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil kayo ang patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At sa gabi nito, Panginoon, nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming paalalahanan ng inyong mga salita. Patuloy niyo po kaming i-review at makita, Panginoon, yung kahalagahan ng mga bagay nito, Panginoon, sa aming buhay. Purihin ka, Ama, sambahin ka, takilain ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, clear naman po yung audio, no? Pa-thumbs up na lang po, i-clear po yung audio. Ayan, sige po. Ay, ako. Ayan, so, magandang gabi po muli sa lahat at ngayon po ay day 85 na ng ating Speak Life. So, ayan. So, ang topic po natin is preparing the cities for the return of Christ. Pero bago po yun ay, ako po muna ay testimony. So, ako po ay nagpupuritong papasalamat sa Lord sa kanyang kabutihan, sa patuloy na pag-iingat niya sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa aking pamilya, sa pagbibigay niya sa akin ng wisdom and knowledge sa aking trabaho, at ayan, sa kanyang kabutihan na patuloy ko nararanasan at sa kanyang mga paalala sa aking buhay. Salamat din sa Lord sa mga blessings at favor na ipinagkakaloob niya sa akin sa work. At ayun lamang po. Kaya lahat ng papuri pa sa salamat ay tanging sa Panginoon lamang. So, ayan po. So, dadako na po tayo sa ating recap. So, last Sunday po ay ang nagturo po sa atin ay si Pastor Alvin sa main church po. Pero ito po ay pinanood ko lamang po dahil nung nakaraan pong linggo ay nasa Dulong Crusher po ako na church. So, ayan. So, sa recap po natin, makikita po natin dito ay na-discuss po dito yung background ng Isaiah chapter 60. Excuse me. Ayan, so kung makikita natin dito sa Isaiah chapter 60, ang sumulat nito ay si Prophet Isaiah. At noong mga panahon na ito, ay kung titingnan natin, yung Jerusalem was still standing during Isaiah's ministry. Pero, kung titingnan natin dito na spiritually, yung Israel was dead. Only a remnant truly followed the Lord. And then, sinasabi din last time sa preaching na Isaiah describes the future Jerusalem at hindi yung not the physical, pero yung new Jerusalem. Ayan. Hindi yung physical na Jerusalem, kundi yung magiging new Jerusalem. And kung tinignan natin dito sa Book of Isaiah. Ayan. Ayan. Kung titingnan natin dito sa Book of Isaiah, he encourages Israel in the light. Ayan, it's okay. Ayan. He encourages Israel in light of the coming exile. So, and also dito, itong Isaiah 60 encourages the people of Israel because of the exile. So, ito ay isang prophecy for those after the exile, and also it is the messianic prophecy. So, ayan. And then, sinasabi din doon na
The New Jerusalem will be inhabited not by Jews or Gentiles as a race, but by sino ang mag-i-inhabit ng New Jerusalem, kundi yung mga sumusunod at namumuhay sa ating Panginoon. Diba? Those but by the followers of the living God. At nabanggit din doon na as long as there is corruption in your spiritual life, you will not grow. Kasi ito yung naghihinder sa atin para tayo ay mas lalong lumago sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Sinasabi nga doon na meron tayong lahat ng resources, meron tayong freedom na mag-aaral ng salita ng Lord, meron tayong nandyan yung Bible na na nakalatag na sa atin, nandiyan yung mga pastor natin na nagtuturo sa atin, meron na tayong lahat, and ang kailangan lang natin is to seek the Lord. Pero most common problem is yung people do not seek the Lord. Diba? Iilan-ilan lang sa mga tao ang nagsisik talaga sa Panginoon. At dito, nabanggit din dito na if our hearts are corrupt, we still will not grow kahit nandyan yung mga resources na itong mga to. And then, sinasabi din dito na yung corruption, it is not about yung lack of resources, but it is because sa sarili din natin. Diba? Ayan. And kung titingnan natin sa 1 Corinthians 3, na yung spiritual maturity natin depends on our foundation sa ating Panginoon. Makikita rin natin sa Isaiah 59:20-21 and 60. Ayun, Isaiah 59:20-21 and 62, verses 1-3. So, yun po yung magiging topic natin ngayon. Yun po yung na-discuss ni Pastor Alvin noong nitong linggo. Ayun. Ay, kahapon pala yun. Ayun. So, sige po, basahin po muna natin yung Isaiah 60 verses, mag-focus po muna tayo hanggang verses 5. Ayun. Sinasabi po dito, Isaiah 60 verses 1-5. Ikaw ay bumangon, sumilang ka sapagkat ang iyong liwanag ay tumating at kalwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nangagpipisan, sila ay nagsisiparoon sa iyo, ang iyong mga anak na lalaki ay mga gumumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungit. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ayan. So, bago po tayo magsimula sa mismong verse, siguro po magkaroon po man tayo ng short background kung ano ba yung meron sa Isaiah chapter 60. So, ayan. So, kung titignan po natin, itong Isaiah chapter 60 ay sinulat ni Isaiah, son of Amos. At kung titignan natin, ay yung kanyang pangalan ay nagmula sa
ay yung kanyang pangalan ay, ang ibig sabihin nito ay the eternal God is salvation. So, ano ba yung purpose nitong book of Isaiah? So, specifically, itong Isaiah 60. So, unang-una, yung purpose nito is to reveal God's redemptive plan through the Messiah and to give hope to God's people. And next is to prepare hearts for the coming of Messiah. At kung titingnan natin, itong Isaiah 60 ay tinatawag nating pre-exilic prophecy, meaning itong propesya ay nangyari before the Babylonian captivity. So, ayan. So, during Isaiah's time, during that time, Jerusalem was still standing at nabanggit nga kanina, but yung mga tao doon ay spiritually dead. Only yung mga ilan-ilan lang yung alive. And only a faithful remnant follow the Lord. So, dahil sa nangyaring ganon, God gave Isaiah a vision. Pero yung vision na yun is not a physical Jerusalem, but a new Jerusalem to redeem the community under the Messiah. So, itong chapter na ito, nabanggit ko nga kanina, was to encourage the people before the exile and to remind them that even though yung judgment ay paparating na, God had already prepared yung glorious future nila through the Messiah or through Jesus Christ. So, ito ay isang messianic prophecy then for Israel after the exile, and also a messianic prophecy pointing to the church or to the new Israel, the covenant people redeemed by Christ. So, dako na po tayo sa Isaiah 60 verses 1 po muna. Ayan. So, dito, makikita natin dito. Sinabi dito, sige po, basahin ko muli. Yung Isaiah 60 verse 1. Ikaw ay bumangon, sumilak ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. So, sa English ay arise. Ayan. Sa nabanggit nga ni Pastor nung kahapon, habang nagpipreach siya, arise meaning is to get up, take your place, and stop living in the background. So, yun yung meaning ng arise. Stop and assume your calling, di ba? Na today, di ba, kung i-apply natin to sa ating pamumuhay, many Christians today are present but not participating. Though alive sila, but not active, di ba? So, sinasabi dito ng ating Panginoon, o pinapaalala sa ating dito ng ating Panginoon na we need to stand up. Kasi, di ba nga, nalalaman natin na tayo ay binago na ng ating Panginoon, tayo ay nakakakilala na sa ating Panginoon, at nalalaman natin na ang ating ministeryo sa ating buhay sa mga panahon na ito is magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Diba? Hindi lang sa pagtugtog, hindi lang doon natatapos, hindi lang sa pagpunta sa ating simbahan, hindi lang natatapos sa mga bagay na hindi lang natatapos sa pag-aaral, kundi ang pinaka-ministeryo natin na gagampanan natin dito sa ating mundo is makapagbahagi ng katotohanan na ibinahagi din naman sa atin. Diba? Kasi nalalaman naman natin na kung itong kung itong ilaw o liwanag na meron tayo at ito ay nalalaman natin at ito ay nalalaman natin pero hindi naman natin ito binabahagi. Wala rin naman itong kabuluhan, di ba? So, ayan. Sinasabi din dito na stand up, stop being a passive Christian and assume your calling. Be ready to go anytime, di ba? Dapat lagi tayong handa sa oras ng
tatawagin tayo ng ating Panginoon, di ba? Kung titingnan natin noong unang panahon nung tinawag ng ating Panginoon yung mga disipulo niya, nakikita natin na sila ay sumunod sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan, di ba? Iniwan nila ang kanilang trabaho, iniwan nila ang kanilang pamilya, at sila ay sumunod sa ating Panginoon, di ba? Sumunod si Abraham, di ba? Nakita natin sumunod si Pablo, di ba? At kung titingnan nga natin, di ba, para kay Pablo, kung mababasa natin sa verse number lang. Ayan, di ba nga? Parang sa buhay ni Pablo, ang naging pinaka-considered niya as achievement niya sa buhay is mababasa natin sa Philippians 3 verses 8 to 11. Wait lang, balikan na. Switch. Wait lang, papasahin natin. Yes, 3 verses 8 to 11. Sabi po Ayan. Sabi po dito, Philippians 3 verses 8 to 11, oo nga, at lahat ng mga bagay ay nari kong kalubihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya, tinitiis ko ang kalubihan ng lahat ng mga bagay at tinari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo, diba? Kung titingnan natin, diba? Parang napaka-dedicated ng naging buhay talaga ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Na inari niyang walang kabuluhan yung mga bagay na nandito sa mundo. At yung pinaka naging achievement niya ay yung pagkakakilala niya sa ating Panginoon, di ba? At sinasabi sa verse 9, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At sinasabi niya nga doon na hindi makita yung own righteousness niya, kundi ang makita sa Kanya ay yung righteousness ng ating Panginoon na nagre-reflect lamang sa Kanya. So, ayan, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay ng mag-uli at ang pakisama ng Kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa Kanyang pagkamatay, diba? So, nakita natin noong unang panahon na yung mga disipulo, though limited yung mga resources nila, pero walang pag-aatubili na sumunod sila sa Panginoon, diba? Makikita natin na hindi man lang sila nag-alinlangan na sumunod sa ating Panginoon, na katulad ni Abraham na yung pag-aalin niya kay Isaac, diba? Na hindi man lang natin nakita nagdalawang isip sa Abraham na iaalin yung kanyang anak, diba? So, dito, kung i-apply natin to sa ating pamumuhay sa mga panahon ngayon, na dapat tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga nasa liwanag at nakakakilala ng katotohanan at nakakakilala kay Kristo, nalalaman natin yung katotohanan, isang ministeryo natin is to share yung word ng ating Panginoon, diba, na mababasa natin sa Matthew 28:19 verses 2-20. Tayo nga, diba, kung titingnan natin, meron tayong mga resources, nandiyan yung mga pastor natin, nandiyan lahat, nandiyan yung internet, isang search mo lang, diba, nandiyan lahat, may masasakyan tayo pampunta sa mga misyon, diba, pero parang sa panahon natin ngayon, parang ang mga tao hirap na hirap pang sumunod pa sa ating Panginoon, diba? Pero parang inihain na lahat sa atin. Ang kailangan lang natin is sumunod sa Panginoon at magsikso sa ating Panginoon. Pero ang tawag dito, nakakalungkot lang isipin na yung mga tao is
anong version? Ayan, John 3:19 to 20, Matthew 6:23, and 1 John 2:11. But yung mga tao is, they love darkness, diba? So, at kung titingnan natin, kahit mga Kristiyano at kahit mga nasa church na, is makikita natin dito na hirap na hirap pa rin sila sumunod sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi sila nakababad sa salita ng Panginoon, hindi sila nagbababad sa salita ng Panginoon. Bakit? Hindi sila nagsisik sa ating Panginoon. Kung ang Espiritu ng ating Panginoon ang nananahan sa atin at kung nalalaman natin yung yung kahalagahan ng salita ng ating Panginoon at nalalaman natin na yung salita ng ating Panginoon ay nagbibigay buhay sa mga tao, why not, diba? Why not? Bakit hindi natin siya i-share sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, diba? Bakit parang bakit parang pahirapan pa para sa atin na sumunod sa ating Panginoon, diba? So, ayan. Na kung titingnan natin ay nakahain na sa ating lahat. Ang kailangan lang natin ay sumunod sa ating Panginoon. So, ayan. Wait lang naman ako. Ayan, arise. And sabi dito, shine, diba? Reflect the light of Christ. Shine, sabi dito, shine does not mean to produce your own light. It means to reflect the light that comes from God. Ayan. And sabi dito, pero yung mga tao love darkness, na makikita natin sa John 3:19 to 20, and those who walk in darkness will stumble, na 1 John 2 verse 11. At nabanggit nga kanina, diba? Sa recap natin na, if our hearts are corrupt, we will not grow. So, ayan, diba? At kung titingnan natin, ang ating Panginoon ay binigyan tayo ng free will. Pero, bilang isang mga nakakilala sa ating Panginoon, bilang mga isang Kristiyano, we must use it responsibly, diba? To obey and follow yung ating Panginoon. Ayan. So, wait lang. Ayan. So, yan. So, sabi nga, balikan natin yung verse kanina. Isaiah 60 verses, ayan. Sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. So, bilang mga nakakilala sa ating Panginoon, at nalalaman natin na itong buhay natin ay para sa ating Panginoon, di ba? Gampanan natin ang ating tungkulin na magbahagi ng salita ng ating Panginoon, di ba? Dahil nalalaman naman natin na kung ano yung kahihinatnan ng mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. So, ayan. Sige po, takot po tayo sa verse 2. Ayan. Sabi po dito sa verse 2, sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot sa dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalwalhatian ay makikita sa iyo. So, dito, sa verse 2 naman, so, ang tinutukoy dito is, si Isaiah describes the spiritual condition before, during, and after the incarnation of Christ. So, before Christ, it was a total darkness, diba? The world was in deep spiritual darkness. There was no truth, no light, no salvation apart from God. Pero, dumating yung liwanag, diba? During Christ's ministries.
and light entered into the world, and after Christ, the light remains. At sinasabi nga, kung babalikan natin yung verse 1, na yung light will never remove from God's people. Ayan. So, ayan. At sinasabi naman sa verse 3 na, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. So, sinasabi dito na when God's people arise and shine, people are drawn to Christ, diba? Not to us, but to the light we reflect, diba? So, diba nga, tayo ay nagsisilbing ilaw. And sa buhay natin, we reflect Christ. Kaya nga, diba, patuloy sa ating, laging pinapaalala sa atin na tayo ay dapat na mamuhay ng naayon sa ating Panginoon. Kasi sa lahat ng ating ginagawa, we reflect Christ, diba? Kahit sa ating trabaho, we reflect Christ. At nawa, nagagawa natin yung ating mga tungkulin sa ating mga ginagalawan. Kasi sa mga oras na hindi natin nagagawa ang ating tungkulin at nakakakitaan tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya, ang napupunan nila, hindi tayo, kundi ang ating Panginoon na nasa sa atin, diba? And baka yun pa yung maging dahilan kung bakit ang mga taong nasa paligid sa atin ay hindi makakilala sa ating Panginoon at baka maging katitisuran pa tayo sa kanila. So, ayan. So, kailangan bilang mga nakakaalam ng katotohanan, tayo ay mamuhay na naaayon sa ating Panginoon, naaayon sa kanyang salita at sa katotohanan at makakitaan tayo ng pag-ibig sa bawat isa. And makikita din natin dito sa verse 3 na meron tayong responsibility. Hindi lang ito natatapos sa responsibility natin sa church, sa pagtutog, sa mga pag-aaral ng salita ng Lord, kundi ito ay wait lang. Ito rin ay nagsisimula sa ating, diba nga, sabi nga nila, yung ating family is our first ministry, diba? And susunod doon yung ating mga kaibigan, yung ating mga churchmates, diba? Yung sa mga workplace natin, diba? Na hindi lang ito natatapos sa ating sarili, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, kundi hanggang sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga ng Lord, diba? Sabi nga ng ating Panginoon sa atin na yung love the Lord your God with all your heart, diba? And love them as I have loved you, diba? So, mahalin natin ang ating kapwa. At sa pamagitan, no, sa pagmamahal sa ating kapwa, mapapakita natin paano mapapakita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, di ba? Yun yung kumbaga ngayong magpapasko na, di ba? Kumbaga yun yung parang gift natin, magiging regalo natin sa kanila, di ba? Yun yung na makakilala sila sa ating Panginoon, na hindi lang natatapos sa atin, kundi makakilala din yung ating mga pamilya, yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, yung ating mga katrabaho sa ating Panginoon. Bilang nakakaalam ng katotohanan at bilang nakakaalam na kung na mangyayari sa kanila if hindi sila makakilala sa ating Panginoon. So, ayun. At sinasabi din dito na nalalaman din natin na ang ating Panginoon ay pabalik na. So, God is calling us to prepare and sabi nga diba sa verse is, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. At sinasabi din sa Biblia na maging ilaw at asin tayo sa ating sanlibutan. Dahil
ito ay isang paalala sa atin na paparating na ang ating Panginoon, di ba? Ang tema nga natin ngayon, di ba? Preparing the cities for the return of Christ. Paparating na ang ating Panginoon at nalalaman natin yung kahihinatnan ng mga taong hindi nakakakilala sa Kanya at hindi sumusunod sa Kanya. So, bilang mga taong nakakaalam ng salita ng Lord, nakakaalam ng katotohanan, ibahagi natin ito sa kanila. Diba? Ibahagi natin ito, ibahagi natin yung liwanag na nagsha-shine through us, ibahagi natin yung liwanag na meron tayo sa kanila, diba? Na hindi lang natatapos ito sa atin, diba? Kundi dapat maibahagi natin ito sa ating mga nakakakilala. Ganun na din na, sinasabi din dito na pinapaalala din sa atin dito na nabanggit ko nga kanina na meron tayong mga resources, meron tayong mga bagay na parang inilatag na sa ating lahat, diba? Nabanggit ko nga kanina yun. Na meron lahat tayo. Ang kailangan lang natin ay sumunod. Meron tayong freedom to worship the Lord. Meron tayong teachers, pastors, yung mga Bible. Pwede tayong mag-aral ng salita ng Lord kahit anong oras, diba? Meron tayong access sa mga resources katulad ng mga internet. Pero, yung mga tao kasi is still do not grow because dahil they do not seek the Lord. They do not because isa din is hindi nila nakikita yung kahalagahan kung ano ba yung mabuting maidudulot sa atin ng salita ng ating Panginoon. Kung ano ba yung kahalagahan ng malaman mo yung salita ng ating Panginoon. Na malaman mo yung katotohanan ng ating Panginoon, diba? At nawa, ang bawat isa ay maging katulad ni yung katulad ng pananaw ni Pablo, diba? Nawa, yung bawat isa sa atin ay magkaroon ng pananaw na katulad ni Pablo na kumbaga yung mga bagay na meron ng mundong ito is walang kabuluhan sa atin at kumbaga ang magiging pinaka-goal natin is makakilala tayo sa ating Panginoon, makilala ang ating Panginoon at maibahagi ang ating Panginoon sa mga taong makikilala natin, di ba? Ayun. Kasi dun sa mga bagay na iyon, makikita dun yung pagmamahal natin sa ating. Isa yon sa ways kung paano natin maipapakita yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng salita ng Lord. Diba? Na kung titingnan natin, ayaw mo namang mapahamak yung iyong mga kapatid, diba? Yung iyong mga kapatid na nakakilala na at tumalikod sa Panginoon, ayaw mo naman silang mapahamak. Ayaw mo naman mapahamak yung mga kapatid mo na hindi nakakaalam ng salita ng ating Panginoon, di ba? So, bilang mga nakakakilala ng katotohanan, nakakaalam ng katotohanan, ibahagi natin ito sa mga taong mahal natin sa buhay. Ayan. So, wait. So, ayan. So, sinasabi din dito, na we must become an active and committed to
active, passionate, and committed to Christ. Diba? And kung babalikan nga natin yung mga topic natin ng mga nakaraang buwan, diba? Let go natin yung, kumbaga, lagi ko ito naalala yung tinatawag na paper way. Alam niyo yan, yung paper way na yung pang sa mga papel. Yung pang, ang tawag dito? Pag maraming papel, yun yung ilalagay mo sa ibabaw para hindi sila lumipad, diba? So, i-let go natin yung mga bagay na naghihinder sa ating spiritual growth. Kung itong mga bagay na ito ay niloob ng Panginoon, alam natin na itong mga bagay na ito ay hindi maghihinder sa ating pagkilala sa ating Panginoon, di ba? Kung itong mga bagay na ito ay biyaya ng Panginoon, itong mga trabaho natin, itong relationship natin, itong ano po ba? Yung mga bagay na meron tayo sa buhay, di ba? Kung alam natin na ito ay blessings ng ating Panginoon, dapat itong mga bagay na ito ay hindi naghihinder sa pagkilala natin sa ating Panginoon. At hindi ito dapat yung nagiging dahilan kung bakit mas lalo tayo napapalayo sa ating Panginoon. Diba? Ayan. And sinasabi din dito, pinapaalala din sa atin dito na syempre yung pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon at patuloy nating pag-sisik sa ating Panginoon. Diba? At pang-apat, yung urgency ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, diba? Na sinasabi nga sa verse 2, diba? Nations, verse 2. Ayan, sa Isaiah, nations will come, but God also tell us, go and make disciples. Na nalalaman natin na ang mundo ay pasama na ng pasama. Pero dapat bilang nakakilala sa Panginoon at nakakaalam na ng katotohanan, dapat tayo din ay mag-double time sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, di ba? Na nawa, ang bawat isa ay napaalalahan sa gabing ito na makita natin yung kahalagahan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Makita natin yung kahalagahan na nabuhay yung nakasalalay dito habang tayo ay nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, di ba? At, ano pa ba? At sinasabi din dito na, ayan, paparating na ang ating Panginoon and ang role natin is to prepare yung city or yung katulingan ng ating tema. Prepare the cities for the return of Christ. Diba? Kailangan maging hindi lang tayo yung prepared, kundi yung mga nasasakupan natin, diba? Kasi yun yung ministry natin, to share the gospel sa mga taong ating nasasakupan, especially sa ating, unang-una sa ating pamilya at sa mga kaibigan natin. Ayan. So, ayan, pinapaalala din dito ng and go and make disciples na makikita natin sa Matthew 28:19 to 20. At kung titingnan natin yung Isaiah 60, it is not just a messianic prophecy, but it is a calling sa ating lahat. A mission or a mandate na magbahagi ng urgency na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. So, ayun. So, ayun lamang po at nawa ang bawat isa ay napaalalahanan na nawa ang bawat isa nakita yung kahalagahan ng salita ng ating Panginoon na nalalaman natin na buhay
ang nakasalalay sa bawat salitang ating binibitawan sa ating mga nasasakupan, di ba? Nawa ang bawat isa ay napaalalahanan na sa bawat pag-share natin ng ng salita ng ating Panginoon, nalalaman natin na buhay yung na ibibigay natin sa kanila. So, ayun lamang po, at nawa ang bawat isa ay may natutunan sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa ating Speak Life. At ngayon po ay day 85 na. So, 15 days to go. Ayan. So, sige po, bago po tayo dumako sa ating shout out, ay tayo po muna ay manalangin. Sige po. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat, Lord, sa inyong mga paalala, sa inyong mga salita, Panginoon. At salamat, Lord, dahil malaya kami nakakapag-aral ng inyong salita, Panginoon. At nalalaman namin, Panginoon, na papalapit na ang inyong pagdating, Panginoon. At nawa, bawat isa, Panginoon, ay nakita yung kahalagahan ng inyong katotohanan, Panginoon, at nawa ang bawat isa ay magkaroon ng urgency, Panginoon, na magbahagi ng inyong salita sa kanilang mga nakakasama sa buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, we pray din, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy na mag-seek sa inyo, Panginoon, na mag-seek ng katotohanan, Panginoon, na ang bawat isa ay madatnan hanggang sa huli, Panginoon, na nananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito at sa programang ito na pinagkakaloob niyo po sa amin upang makakilala ang bawat isa at mapaalalahan ng Panginoon. Purihin ka at sambahin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po sa lahat. At tayo po ay dadako na sa ating Speak Live. Wait lang. Magpapatugtog pa muna ako music. Ayan. So, ayan po. Ayan, magandang gabi po sa lahat. At salamat po sa patuloy na pakikinig, sa patuloy na pagtangkilik sa programang ito. Salamat sa mga taong patuloy na nagtatag at share. At bukas po ay day 86 at ang mag-i-speak po ay si Pastor Alvarico Flores. Ayan, people. So, ayan po, magandang gabi po sa lahat. Unang-una po ay shout out sa FOM family. Ayan. Shout out din po sa, kay Sister Denny Rose from Bicol. Hello po. Ayan, kay Brother Tony, kay Sister Mirna Halcon, kay Tita Mirna, kay Pastor Alan, ayan, hello po, kay Brother Andre, kay Sister Juby Bismanos na laging nakikita namin nagtatag at active sa Speak Live. Magandang gabi po. Ayan, kay Sister Ella, kay Brother Ryan, ayan, kay Sister Weng Reyes, kay Sister Jovel Lucito, kay Sister Irene Kida. Hello po, kamusta po kayo sa Japan? Tama ba sa Japan sila? Ayan, kay Sister CJ, kay Brother J, kay Sister Leia at Ana na kay Sister Mirna din na nag-facilitate ng Speak Live. Kay Sister Hazel Paulo, magandang gabi. Kay Sister J, Jess, ayan. Kay Brother JJ. Magandang gabi po. Ayan. Magandang gabi rin po kay... Saan ba? Hindi ko na maano iba. Ayan. Magandang gabi po kay Tita G. Ayan. Kay Sister Vicky. Magandang gabi po kay Brother Raz. Ayan. Magandang gabi po sa lahat. At ayan. Kay Brother Jerry. Magandang gabi po. Ayan, hello po. Ayan, so, ayan po, nawa ang bawat isa ay
patuloy po tayong magsubaybay sa ating Speak Live. So, bukas po ay day 86 na. So, maraming salamat po sa patuloy na pag-tag, pag-share, sa patuloy na panonood ng ating Speak Live. At ayun po, magandang gabi po sa lahat at maraming salamat po. Ayan, so, ayan po, bye po. Thank you po.